Namamatay ba ang mangkukulam pagkatapos nitong pugutan ng manggagamot? At ano kaya mangyayari sa kanya habang siya ay pinaparusahan sa katawan ng pasyente? Marami bang mga question sa iyong isip? Nako kapanalig, masasagot ng video na ito ang iyong mga katanungan. Pinapangako ko sa iyo kapanalig na marami kang matututunan sa video na ito, kaya panoorin mo ito hanggang sa dulo. Isang mapagpalang araw sa lahat mga kapanalig. Muli ako si Babaylan EJ, ang faith healer ng Negros Occidental. Kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na, pakipindot na rin ang ating kampana nang sa gayon ay palagi kang updated sa ating mga bagong i-upload na video. Bago ang lahat mga kapanalig ay mag-disclaimer muna tayo nang sa gayon ay hindi ma-mute ang ating video sa certain country. Disclaimer, ang video ninyo mapapanood ay mga patungkol sa aklat ng lihim na karunungan at mga panggagamutan. Kadalasan na mabanggit ang mga buhay ng salita na epektibong nagpapagaling ng mga karamdaman at mga pangpatay sa mga makukulang. Hindi kami kumukontra sa mga relihiyon. Nais lamang namin ibahagi ang aming kaalaman patungkol sa espiritual na pamamaraan. At ginagalang namin ang opinyon ng bawat manonood. No hate kapanalig just love. Ayan, dahil natapos ng ating disclaimer mga kapanalig ay may ikikwento lamang ako sa inyo mga kapanalig, no? Sabi kasi ng Diyos sa banal na kasulatan ng Biblia, Exodo 18, ay patayin ang lahat ng mangkukulam. Tandaan natin palagi mga kapanalig na instrumento lamang ang mga manggagamot. At hindi talaga siya ang pumatay o pumapatay doon sa mangkukulam na nakasanib sa katawan ng tao. At kung ang mangkukulam na yon kapanalig ay namatay matapos mapugutan ng manggagamot, ang totoo doon kapanalig ay ang galit ng Diyos ang pumatay sa mangkukulam na yaon. Ginamit lamang ng manggagamot ang pamamaraan sa spiritual, pero ang totoo, Diyos pa rin ang may huling pasya kung ito ba ay kanyang bibigyan ba ng ikalawang pagkakataon o ito'y karapat-dapat nang mawala sapagkat kasuklam-suklam ang kanyang mga gawa. Tandaan natin palagi mga kapanalig na hindi lahat ng pinupugutan ng manggagamot ay namamatay. May mga iilan na akong ebidensya at mga patunay na ang mga nagigilitan ko ay talagang patay at ibinurol pa. Kasi yung iba ay kamag-anak lang ng pasyente at pagkatapos kong mapugutan ay pinapasorbay ko iyon mismo sa pasyente. Uulitin ko mga kapanalig, yung mga hindi namamatay ay maaaring pinagbigyan ng Diyos ng ikalawang pagkakataon. Kaya hindi namin masasabi na lahat ng mahuhuli ay kaya naming patayin. Kaya naming patayin yon kung sasang-ayunan kami ng Panginoong Diyos o mismo ng Diyos amang makapangyarihan. Ano ang kanyang isinabi mula sa banal na kasulatan? Pakinggan natin ito mga kapanalig sapagkat mahalaga ang marinig ang mga kasabiang ito. Deuteronomio, tignan ninyo ngayon na ako sa makatuwid bagay, ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling at walang makaliligtas sa aking kamay. Ayan mga kapanalig. Ngayon, iisa-isahin natin ang mga kataga na kanyang nabanggit roon. Sabi niya, tignan ninyo ngayon ako. Sa makatuwid bagay ako nga at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay. Siya rin pumapatay mga kapanalig. Ngayon, ang pagpugot na aming ginagamit upang patayin ang mangkukulam ay hindi kami ang gumagawa nun.
ginagamit lamang namin na ulitin ko ang espiritual na pamamaraan. Ngunit siya pa rin ang gumagawa ng yaon o ang pagpatay sa makukulam na yaon. Sabi niya, at ako ang bumubuhay, ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. Kung mapapansin ninyo mga kapanalig, sa mga gamutan na ginagawa ng mga manggagamot, lalo na sa akin, ay merong mga pasyente na bigla na lamang nakakatayo na pilay, at meron naman pasyente na yung malalala at mabibigat na karamdaman ay bigla na lamang naglalaho na parang bula. So, at isa pa ito, ako'y sumusugat. Sabi niya, ngayon, kapanalig, ano ba ang ginagawa ng mangkukulam kapag sila ay nahuli sa katawan ng aming pasyente? Ngayon kapanalig, kapag ang espiritu ng mangkukulam ay sumanib na doon sa katawan ng aming pasyente at amin na siyang nakakausap at pinaparusahan, kapanalig, tatandaan mo na kung saan man naroon ang katawan ng espiritu na yon na sumanib sa katawan ng aming pasyente, ay matutumba ang kanyang katawan kung saan man siya naroon. Sa palengke man, nasa bahay man siya, nasa paaralan, o saan mang lugar na kanyang kinaroroonan, kapanalig, ay mawawalan ng malay panandalian ang kanyang pisikal na katawan. Ngayon kapanalig, kapag nasasaktan ang pasyente na aming ginagamot, nagwawala o umaaray, nag-uupo-opo, tama na, yun yung mga kadalasan na sasambit nila. At kung ano yung ginagawa ng pasyente sa aming harapan, ay gayon din ang ginagawa ng mangkukulam na nahimatay roon. Magre-react ang kanyang katawan na parang siya ay baliw doon, na wala namang kausap, tapos siya ay sumasagot sa mga katanungan. Tandaan natin palagi mga kapanalig, ang totoo na sinaniban ng mangkukulam ay hindi agad-agad yan nagsasabi ng kanyang pangalan, sapagkat hanggat maaari sila ay nagtatago, sapagkat takot silang mahuli ng mga manggagamot. Meron na ba kayong na-encounter na isang tao sa daan o saan mang lugar na naroon ka ay bigla na lamang bumagsak ng walang sugat kapanalig? O di kaya naman ay pag dinala siya sa ospital, ang pending ng doktor ay cardiac arrest mga kapanalig? No, hindi lahat ng na-cardiac arrest kapanalig ay totoo. Yung iba hindi maipaliwanag ng doktor kung bakit bigla na lamang namatay ang pasyente na yon, na kahit wala namang cardiac arrest na nangyayari o walang sakit yung pasyente. Yun mga kapanalig ay mga sign na ang tao na yon ay may ginawang katampalasan sa spiritual. Kaya hindi po biro ang spiritual mga kapanalig. Ayan, sa pagtatapos ng ating video na ito ay nais ko lamang alamin kapanalig kung ayos ka lang ba? Siguro tulad ko, marami ka ring problema ang kinakaharap. Pero kapanalig, huwag mawawalan ng pag-asa dahil meron pang mga tao na mas mabigat pa ang problema kaysa sa atin. Kapanalig, nais ko lang ipaabot sa iyo, sana nasa mabuti kang kalagayan. Ingatan naman tayo ng Panginoong Diyos sa ating mga ginagawa araw-araw. Hanggang dito na lang tayo mga kapanalig ha. Hanggang sa dulo, walang bibitiw, kapit lang. Muli, isang mapagpalang hapon. That's all. Thank you.